Yeah, and ang bagay po yung challenging roles. Ngayon po si Catherine is open to challenging roles from a very good girl. So, ngayon sila ni Alden na issue po or parang magkaka-project. So, are you willing to have a project with them? And kung meron po ano pong klaseng genre yung gusto niyo Of magawa sa course, kanila? of course. I think it should be a love story, but something fresh, something interesting, something unexpected, something unpredictable. Thank you po and congratulations Thank po you, again sa thank you. 10th anniversary. Invite everyone. Mga kaibigan, inibitahan ko po kayo na silipin ang 10th anniversary ng Adia First Company dito sa Gateway 2. And at the same time, kung pwede nyo pong tangkilikin lahat ng pelikula, maraming salamat. Thank you po and congrats again. Thank Di ba bumibilis? Bumibilis? Nakakatakot. Lagyan ng tubig. O, sino sunod? Alvin. Alvin, let's go. Let's go. Sige. Yay! Ay, tinulak. And napapanood natin yun. Napapanood yun ng mga anak natin, napapanood yun ng mga bata. And I'm sure mangyayari yun. Gagawin niya ng mga ordinaryong tao kasi ginawa ng mga taong tinitingala natin. So that is what the movie is about. It's not about beauty. You can look for beauty outside of your homes if you can find it. Congratulations. Hi, first of all, congratulations. I'm curious about two things. First is that ending. Ang ganda-ganda niya. For me, it's very broha. I'm reminded of movies like Maynila sa mga Koko and Pone. Biglang may breakdown yung biktima sa dulo ng film. What made you choose that ending? How did you come up with that? And second thing is, I noticed a lot of blue sa set and sa costumes. Was that intentional or nataon lang siya? Yung ending, again, pinstart talaga to ng Big Night. Yung Big Night also went through the same thing. It's also about, being put in a situation where you have no control and you're being abused. But at the end of Big Night, he decided to be part of the system. He decided not to fight, he decided to be part of the system. And that's happening in Metro Manila. And, I think that for some people, ako rin hindi ko rin alam if it happens to me, na ano kaya magiging decision ko? Would I be strong enough to fight? Would I be strong enough to fight? More than just making movies. I mean, would I be strong enough to fight? Hindi ko rin alam. But there are people na hindi nila kaya and they will be part of the system. And so I also wanted to do a movie where the abuse fights back. At the end, the abuse, yung lalaban siya kasi gusto ko rin namang makita. Of course, that puts him in a situation where maka-question niya yung morality niya, maka-question niya bakit
Dahil hindi naman yun yung sagot din yung ginawa niya. But he's pushed to the wall and he has no choice but to do it. Yun. With regards, Also, I think yung ginagawa, susunod din natin. Parang somehow we were paying also homage to the films na influence sa amin. So, Insyang, Bona, and Kisap Mata were really big influences on me and Jude. So somehow parang gusto namin yung ganong drama na apat na tao lang claustrophobic na papatayan sila. Or gusto nilang patayin ng isa't isa. So, and napaka-natural kasi nung flow ng story na dito siya hahantong. Dito mangyayari to na papatayin niya sa pamamagitan ng pagsaksak dun sa source ng power. and yung blue, I think, naging prominent siya because of the grading din. Yung grading ng pelikulang to dumaan sa, I think may 3 version ng pelikulang to na iba't iba kulay. May isang pelikula na wala kang makita. Wala ka talagang makita. Iniisip ko, so ito, and eventually we settled for this and then mas prominent yung blue because of the grading din. Hi, Derek, June, and Sir Albert. Okay, I'll keep my question quick. How do you make the personal political, and how do you look for, or vice versa, and how do you make that cinematic, whether in your writing or during filming? When it comes to storytelling, ang goal ko lang is, yung nasabi kanina ni Howie, yun yata yung best, yung pag sinabing authentic yung pelikula mo, yung parang wala nang tataas or mas gaganda pang reaction doon because ang goal ko lang lagi, the goal namin lahat when we tell stories is to be authentic. Just, tell your story. Tell the story that you can tell the story that you're dying to tell the story as if this is the only chance to tell a story. So, if it happens to be political, the moment that we screen a film to the audience, it's not ours anymore. So, the way you perceive, the way you filter, the way you receive our story, your opinion about our story, your opinion about the film, thank you. That's yours. If you think that our very personal story is political, then you're right. But to us, we're just being authentic storytellers. Yung politika, pumapasok na yan later on. Yung tema, pumapasok na yan later on. Meron lang kaming isang kwentong gusto naming maging totoo. Happy 10th anniversary to Idea First. I'm Greg from GMA Entertainment Group, and pasensya na po, I have 2 questions for the cast and the writer and the director. First, kasi my initial question was also about the ending, so I'm going to change it a bit. For the cast, were you satisfied with how your characters ended? And for the characters who were still alive, saan kaya sila mapunta? Anong nangyari sa kanila? Because I'm curious about Amy's character. Siya ba ay mapagbibintangan tungkol sa murder? Si Eman, tama ba? Eman ba ay mahuhuli ng mga babalikan ng mga politicians? So, yun po yung first question ko. Let's have Biggie answer first kasi merong importante kailangan gawin si Biggie pagkatapos ng sagot niya. Sorry, nahihina po talaga kasi ako. Pasensya na sa hindi ko. Pero wala naman ako hihingin na maiba dun sa kung paano siya pinit sa akin na nilatag sa akin. Basically, okay na, solve ako dun. Kasi, Hindi, meron tayong scene kasi. Diba? Nagkaroon kami na parang scene, tama diba, may scene kami dapat ni Kokoy na we were talking about our struggles. Yung mga Na-delete yun. Inalitan ko lang. yun, meron kasing ganung factor. Pero feeling ko kung boy si Oliver, feeling ko
feeling ko wala na rin ako. Feeling ko tuloy-tuloy pa rin ako pagiging pusher ko. So, yeah. Makukulong na lang. Okay. Palit pa rin titi mo, ganun. Ako naman feeling ko hindi naman mahuhuli kasi feeling ko naman nasa ugali naman ni Eman maging madiskarte. Pero feeling ko nga, tuloy niya na yun siguro pag-addict niya. Ganun. Kasi meron siyang pananaw meron kasi tayong mga tao na kapag may gusto tayo, wala na tayong pakialam kung mali man o tama. Basta gagawin natin kasi gusto natin. So, diretso lang siya. Ganun. So yun si Ami, feeling ko, okay, enjoy guys. So, with Ami, I think hindi naman siya mapagbibintangan kasi wala sa akin yung murder weapon at nagwala-wala na ako eh. Parang humingi na ako ng tulong sa campaign, sa mga nagka-campaign. So, yun. With regards dun sa nasa drug list ako, drug watch, baka dun ako malintikan kasi, di ba, nagda-drug test yun. So, yun, I think journey na ni Ami sa kulungan or kung ano mang mangyayari sa kanya. Yung ending ni Sarah, sapat lang yun. Oo, kasi tama na yung mga ganun, diba? Grooming. Nakinabang na siya ng gusto sa buhay. So, sa buhay ng iba. Parang tama lang na tumigil na yung cycle sa kanya. Well, hopefully, di ba? Pero may nabuhay, sa katauhan ni Eman, nabuhay yung hindi mga tamang pamamaraan din, di ba? So, at least, may isang sangay ng vicious cycle na maaaring maputol. At sana sa totoong buhay, ganun na. May pangalawang tanong? The second question is, what is the relevance or symbolism of the old sick woman na hindi gumagalaw? Okay. Kasi, of course, may meaning yun sa amin. But nakukordihan ako if I have to explain myself, if I have to tell people what it means. I mean, as I said, the moment that we release the film, it's already yours, and I hope you have your own interpretation. And I'm sure you'll get it. And if you don't, it's okay. It's okay. Thank you, Bob. Thank you. And then one last. There's one more. Ayun. Okay, mag-alala. Pagbalitig ako kayo tsaka ni Mingy. Papagawa tayo sa kanila. Okay, last question. Hello po, I'm Hero from National University.